Narito po ang iba pang balitang tinutukan ng 24 Oras Weekend. Arestado ang isang senior citizen sa Caloocan na suspect sa pamamaril ng isang rider. Nakaligtas naman ang biktimang may angkas. Nakatutok si Bea Pinlac. Mangiyak-ngiyak ang babaeng ito nang kinukuhanan ng video ang mabilis na pagtakas ng tricycle na ito. Ayon sa pulisya, minamaneho ang tricycle ng isang senior citizen na bumaril umano sa motorcycle rider na hinarang nito kagabi sa Bagong Silang, Caloocan. Naka-helmet ang rider at dumaplis lang ang bala sa sentido nito. Hindi rin nasugatan ang asawa niyang kaangkas sa motor. Agad naman silang dinala sa ospital. Nakamotor sila, pauwi at hinarang nga sila nitong suspect na may dalang tricycle. At doon na nangyari yung pamamaril ng suspect doon sa biktima. Matapos ang pamamaril, hinabol ng pulis ang suspect at kalaunay na aresto. Inaalam pa ng pulisya ang dahilan ng pamamaril. Nakuha mula sa suspect ang baril na ginamit umano nito sa krimen at ang tricycle na kanyang minamaneho. Inaalam pa ng pulisya kung pagmamay-ari ito ng suspect. Batay sa record ng pulisya, dati na rin itong nakulong. Initially, parang may kaso siyang 10591, yung sa baril din, murder. Parang medyo may, may talagang kalokohan din itong suspect. Sinubukan namin kunin ang panig ng suspect pero hindi na ito nagbigay ng pahayag. Nahaharap siya sa reklamong frustrated murder at paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Lumabag din ang suspect sa ipinaiiral na COMELEC gun ban sa Barangay 176 alinsunod sa plebisitong isinasagawa para mahati sa 6 na barangay ang Bagong Silang. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Posibleng tumaas ang presyo ng mga processed meat kasunod na banta ng African Swine Fever o ASF. Ayon sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association, posibleng makaapekto sa presyo ng baboy ang outbreak sa mga bayan sa Batangas, lalo't mula roon ang malaking bulto ng pinagmumula ng karne ng baboy. Dahil sa banta ng ASF, ang Agriculture Department maglalatag ng checkpoint para hindi makalabas sa mga infected na baboy at magkaroon din ng malawakan testing. Pero pagtitiyak ng Philippine Association of Meat Processors Incorporated, walang epekto sa kanilang produkto ang ASF. Isang sugatang sunfish ang natagpuan ng mga mangingisda sa Mandaue, Cebu. Kinalaunan ay nasawi ang mola na tinatayang aabot sa 200 kilo ang bigat. Pinaniniwala ang tumama ito sa bangka o barko. Kumisponde naman ang bantay dagat sa Mandaue at mga Coast Guard na inilibing din ang sunfish. Naagnas na nang matagpuan ang isang butanding naman sa gilid ng dagat sa Santa Ana, Cagayan. Ayon sa Municipal Agriculture Office, mula ng buntot ang butanding. Mahigit 10 talampakan ang haba nito at may bigat na mahigit 1 tonelada. Inilibing ang butanding at inaalam pa ang dahilan ng pagkamatay nito. Isang sugatan sa nasunog na barracks at katabing bahay sa Parañaque. Nakatutok si Jomera Presto. Naglalagablab na apoy ang gumising sa mga residente ng Don Bosco sa Parañaque City. Nasusunog kasi ang barracks na nakatayo sa isang townhouse kasama ng mga construction materials at mga materyales sa paggawa ng mga furniture. Agad na nakalabas sa mga residente at mga construction worker. Sumigaw na po ako agad sa compound namin para maglabasan. Tapos nakita ko po yung mga construction worker dito po na sa kalsada po. Ayon sa Parañaque City Fire Station, nagsimula ang apoy pasado alas 2 ng madaling araw kanina na agad itinaas sa unang alarma. Dadamay din sa sunog ang katabing bahay. Ayon sa isa sa mga kamag-anak na mga nakatira sa nadamay na bahay na tumangging humarap sa kamera, taong 2019 pa nila inirereklamo ang barracks. Hindi naman daw kasi ito tinatayuan ng bahay. Ginawa lamang itong tulugan ng mga construction worker at tambakan ng mga gamit. Sugatan naman ang lalaking ito na nagtamo ng paso sa kanyang braso. Patuloy pa na inaalam ng halaga ng napinsalang ari-arian, gayon din kung ano ang pinagmulan ng apoy. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Itinuro sa Fire Square Roadshow ng Bureau of Fire Protection ang iba't ibang fire prevention activities. Bukod sa kumpleto sa mga aparato, nagkaroon din ng live demo.
Nakatutok si Bam Alegre. Bumbero for a day and more. Ito ang tampok sa Fire Square Roadshow ng Bureau of Fire Protection sa Mandaluyong. Kompleto mula sa mga uniforme, safety gear at mga aparato. May live demo ng rappelling na pwedeng subukan tulad ng mga anak ni Fire Officer 2 Jomer Bendal. Pagpunta namin, gusto na nila agad subukan yung mga activity kasi sa bahay kasi tinuturuan ko rin sila kasi bilang bumbero. Enjoy, nakakaingat. May replika rito ng poste ng kuryente para ipakita sa mga dumadalo rito yung iba't ibang mga konsepto ng safety pagdating sa kuryente. Ipinakita rin ang iba't ibang kasanayan para sa fire prevention, pati sa first aid. May mga mascot pa. Pagkakataon na rin ang pagtitipong ito para paigtingin ng Department of Interior and Local Government ang health awareness ng bawat bumbero sa kanilang hanay. Para maging fire volunteer ka o firefighter ka, dapat matikas ka, malakas ang katawan mo, nakafocus ka dahil siyempre usok yan eh. So, kailangan hindi ka lang healthy. Talagang kailangan wala kang bisyo sa katawan, hindi ka dapat alcoholic at lalong-lalo na hindi ka gumagamit ng droga. May iba't ibang exhibit na kinikilala ang mga hamon at sakripisyo ng mga bumbero. Para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.